Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, welcome back at narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Sa wakas ay makakabawi na si David kay Tanggol bilang kanyang kapatid. Isang plot twist ang nangyayari sa ating paboritong palabas na hindi inakala ng lahat. Ito ang tuluyang pagbabago ni David at pagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan. Kaya panoorin natin hanggang dulo ang emosyonal na pagtatagpo at paghingi ng tawad ni David kay Tanggol at kung mapapatawad pa ba siya ni Tanggol. Naghahanda na ang mga Montenegro sa isang malaking giyera upang tapusin na ang mga Guerrero. Sinubukan naman ni Aling Tess na pigilan si Ramon dahil batid niyang marami pang buhay ang madadamay kapag itinuloy nila ito. Gayunpaman, si Don Julio naman kasama si Tanggol at ang kanyang partido ay umalis na para sa mangyayaring motorcade. Bagaman nag-aalangan ang kanyang mga kasamahan, ay sinabi ni Tanggol na hindi dapat sila umatras dahil baka isipin ng mga Guerrero na naduwag na sila. Isa umano itong paraan para makilala ng mga Guerrero na hindi sila basta-basta at para wag na silang maliitin ng mga ito. Galit na galit naman si Miguelito dahil hindi nahanap ng kanyang mga tauhan si David matapos itong makatakas kay Vera. Sinabi ni David sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para makabawi kay Tanggol na tila ba isang pahiwatig ng pamamaalam. Sa dami ng tao ay nahihirapan pa si David na makuha ang atensyon ni Tanggol hanggang sa magsimula na nga ang girian at banggaan ng dalawang higanteng kampo, grupo ni Tanggol laban sa mga Guerrero. At dahil hindi makakapayag si Ramon na hindi makabawi, ay agad nga nilang niratrat ang convoy ng mga Guerrero. Walang ibang maisip ang mga Guerrero, kundi ang mga Montenegro na sa mga oras na yon ay abala sa motorcade. Hindi nagpapigil si Miguelito at agad na niresbakan si Tanggol. Sinabi niya na mga Montenegro ang tumambang sa kanila. Ngunit agad naman itong itinanggi ni Tanggol. Kaya naman dito nagsimula ang bakbakan at palitan ng mga bala ng dalawang panig. Bumaba na si Tanggol at hindi na rin nakapagpigil. Inilabas niya lahat ng kanyang galit sa ginawa sa kanya ng mga Guerrero nang ipinakulong siya at niratrat ang mga inosenteng sibilyan. Hanggang sa nagkaharap nga sila ni David at nagkatutukan. Mas tumindi ang galit ni Tanggol na makaharap na si David na isa sa mga mortal niyang kaaway. Ngunit agad na sinabi ni David na inutusan siya ni Miguelito na patayin si Tanggol at hindi niya kayang gawin ito dahil kapatid niya nga itong si Tanggol. Dito humingi siya ng tawad at nangakong babawi sa lahat ng kanyang kasalanan. Sa kabila nito ay hindi pa rin naniwala si Tanggol dahil alam niya umanong magaling magpaikot itong si David at hindi siya nito maiisahan. Hindi na nga lang kumibo itong si David dahil paparting na ang mga tauhan ni Miguelito hanggang sa nakita ni David ang balang dapat para kay Tanggol. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na salagin ang balang ito. Dahilan, kaya't agad nga siyang bumulagta. Ibig sabihin, handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para kay Tanggol. Dito naging emosyonal si Tanggol at tumagulgol ng napakalakas. Parehong eksena ng mabaril si Mokang ni Olga. Kaya naman agad na kumilo si Tanggol at niresbakan ang mga Guerrero. Dinala naman agad si David sa ospital na ngayon ay critical ang kalagayan. Sa inyong palagay, ito na kaya ang magiging katapusan ni David? O bibigyan pa siya ng pangalawang buhay upang makabawi kay Tanggol at maging kasangga nito laban sa mga Guerrero? Kaya naman kapamilya, tutok lang dahil marami pa tayong dapat abangan. Dito lang sa FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.